Ayan. Hello, Danny. Bala, ituturo ko sa'yo yung tinatawag nating basics. Actually, nag-start ako, ito rin talaga yung mga sinusunod ko. Kumbaga, ito yung ginagawa ko kung bakit nasusustain ko yung ginagawa ko sa Real Business Club. Okay? Ito kasi pag naging member ka, automatic yan itinuturo namin lahat. Pero ito yung ginagawa namin sa Pilipinas. Actually, iba din sa international. Pero magkakaroon lang tayo ng konting adjustment, okay? Pero tuturo ko muna kung ano talaga yung ginagawa namin dito sa Pilipinas. Okay? May tinatawag kami dito na prospect list. Okay? Okay, ito yung basics natin. Prospect list. Actually, ito yung buhay natin. Bakit? Kasi pag wala ito, hindi natin alam kung sino invite natin. Meron siyang 3 categories. Pero una, dito sa Pilipinas, ginagawa namin per lugar. For example, Baguio. Okay? Ngayon dito, hahatingin natin yan sa 3. Okay? Una, dito yung tinatawag na warm. Okay? Pangalawa, yung cold. Tapos dito yung negative. Okay? So, paano siya? Sa warm, dito mo ilalagay. Okay? Dito mo ilalagay lahat ng tao na sa tingin mo, pag in-invite mo, mag-yes agad sa Real Business Club. Or for example, dito mo ilalagay yung mga family mo, syempre, tama. Kasi unang-una, gusto mo tulungan yung family mo. Pangalawa, syempre mga close friends mo. Okay? Mga close friends. Dito mo ilalagay yung mga relatives. Okay? Relatives. At yung mga positive na tao. Okay? Mga negosyante. Now, dun sa poll, dito ilalagay mo naman yung mga tao na kumbaga sakto lang. Kumbaga 50-50. Kung saan, for example, ilalagay mo dito yung mga friends mo na hindi mo naman masyadong nakikita. Or yung mga high school friends, mga elementary friends mo, and so on. Okay? So dito parang sakto lang 50-50. When it comes sa negative naman, dito ilalagay mo yung mga tao na kung saan, kumbaga mabubuna muna yung mundo before siya mag-join. Okay? So dito, ilalagay mo pa rin sila. Kasi once na itong negative na tao na yan, napapositive mo, siya, sigurado ako, siya mismo yung tutulong sa'yo para yumaman ka. Okay? Marami na akong ilalagay niyan. Okay? So dito, ilalagay mo pa rin. Now, ito yung catch. For example, sinimulan mo sa Baguio. Start mo parati dito sa warm. Okay? Start mo parati sa warm. Next, pag naubos yung warm mo, second naman, yung food. Ihuli mo lagi yung negative. Okay? Ihuli mo lagi yan. Kasi may nakilala ko, inunin yung negative. Nung inunin yung negative, lahat negative, syempre, posible, 90% yan, nilagay yung tao dyan, pwedeng mag-blow sa'yo talaga. Kasi negative na eh. Tama? So, inunin na yung negative. Ang nangyari, negative, hindi nag-member, pati siya ng negative. Tama? Kaya meron tayong tinatawag na basics. Kumbaga, ito yung gagawin natin. Okay? Start from the warm, and cold, then negative. Ngayon, ilan ang gagawin mo? Ilan ang listang tao dito? Ilang prospect ilalagay mo? Okay. Usually, per lugar, ang ginagawa ko talaga, it's 50, 50, 50. Okay? Lahat na nakilala ko, everybody is your prospect. Huwag ka mamimili. Okay? Porque may pera yan, porque walang pera yan, prospect mo pa rin yan. Bakit? Kasi yung top 1 natin, Mr. Ernel Salazar. Okay? Sorry na kalimutan ko yung dyaryo. Anyway, yung top 1 natin, Mr. Ernel Salazar, is only a construction worker and high school graduate. Okay? Ang nakakatuwa doon, kumbaga kung ako yung dati doon, okay, kung ako yung nasa kalagayan niya, nung time na yun, member siya, tas ako, hindi siya member, tas ako member. Hindi ko siya invite, kasi alam ko lang pera, construction worker, high school graduate lang eh, tama? Pero, bakit siya yung top 1? Kumbaga, in-invite ko siya. Okay, so dito, huwag tayo mamamili. Okay, wait lang, ako kunin ko lang yung jacket. So, ito siya. Ito siya yung top 1 natin. Mr. Ernel Salazar. Okay? Nakakatuwa nga dyan, kako nga. Kung ako yung mag-invite sa kanya dati, wala pa siyang, alam mo yung tambay, construction worker lang. Diba? Hindi ko talaga invite yan. Pero sabi ko dito, everybody is your prospect. Okay? Now, nag-uubos mo yung Baguio, okay? Lipat ka sa kapila. For example lang, Manila. Same. Ganun talaga gagawin mo. Okay, wala yung warm, cold, and negative. Ganito. Okay, yung tinatawag natin prospect list.
Now, I want you to, okay, siguro sa international, pagdating sa'yo, siguro gawa ka ng Thailand, okay? Gawa ka ng Thailand, at the same time, Pilipinas. Okay? Para mas madali natin magawa yan. Why? Because we are using the law of leverage. Ibig sabihin, kahit wala ka dito sa Pilipinas, mag-refer ka, ako yung kakausap. Pag nag-member yan, sa'yo pa rin. Okay? Ganun yung gagawin natin. When it comes sa international, doon sa case mo. Okay? Okay. So, yan yung prospect list. Bumulay ko na lang to. Now, pangalawa natin pag-uusapan, okay? Pangalawa natin pag-uusapan, yung tinatawag na ABC rule. Okay? ABC rule. It's a rule. Ibig sabihin, kailangan nang gawin yan. So, paano yan? ABC stands for advisor. We have the bridge. And we have the client. Okay. So, paano yan? Advisor, bridge, client. Okay. Advisor, usually ako yan. Or yung leader yan. Okay? This is your leader, your upline. Kumbaga. Bridge, ikaw to. This is you. And the client, this is your guest. Ito yung invite mo. Okay? This is your guest. Now, kung titignan mo, si Bridge, ikaw, kilala mo yung advisor, tama? Okay. Si Bridge, kilala niya yung kliyente. Okay? Kilala mo yung dalawa yan. Pero, posible na advisor hindi na kilala sa kliyente. Or si kliyente hindi na kilala sa advisor. That's why i-bridge mo ako. I-bridge mo yung advisor kay client. Ulitin ko, i-bridge mo si advisor kay client. Yung iba kasi ginagawa, binibridge si client kay advisor, which is wrong. Tama? Paano ba yung i-bridge? Madali lang to. Ang gagawin mo lang dito, papabanguhin mo yung pangalan mo or yung advisor, papabanguhin mo siya. Gagawin mo siyang bida. Kaninong sa kliyente mo. Okay? Para, for example, kinausap ng kliyente yan. Kinausap yung kliyente. Itong kliyente na to, makikinig sa akin or makikinig sa advisor. Bakit? Kasi bridge mo na. Okay? For example, this is, ako yung bridge, for example, this is me. Okay? Yung advisor ko, si Lian Carvajal. Kliyente ko, for example, I have a friend, high school friend ko. Okay? Paano ko i-bridge si Lian? Okay? Pag nakita ko si client, magkakasama na kami, sabihin ko sa kliyente, Sir, bali yung mag-represent ko sa inyo, kaibigan ko po yan dati, best friend ko po yan. Actually, he's only 22 years old, pero nakakatuwa po, isa po siya. Okay, isa po siya sa pinakamabilis ang resulta sa Royal Business Club. Ang nakakatuwa po dito, pinag-aagawan nga po siya na maging speaker po sa iba't ibang lugar. Pero nakakatuwa po, kumbaga, pag nandito po siya ngayon, para i-share po niya yung wisdom niya. At take note po, sa sobrang bilis po niya sa Royal Business Club, inunahan pa po niya yung mga 1-2 taon na po sa Royal. At ang kinikita po niya ngayon, 20,000 to 30,000. Sa saglit lang, tatawagin ko lang para siya na mismo mag-explain. So, ganun yung, kumbaga, yun yung tinatawag na ABC rule. Binibridge mo si advisor kay client. Okay, it's not the other way around. Kasi ang ginagawa kasi ng iba, si kliyente, si bridge, binibridge si kliyente kay advisor. Paano yun? Pagdating ni kliyente, okay, pag nandiyan si Lian, ako si bridge, ito si client. Pagdating namin, kakakbayan ko ngayon yung kliyente. Oh, Lian, itong guest ko ngayon, mayaman ha? Okay, galingan mo ha, mayaman siya, maraming sakyan, doktor yan. Kaya dapat magaling ka mag-present. Okay, sige, mag-usap na kayo, alis mo na ako. Ganun yung usually ginagawa, which is wrong. Diba? Kung si Lian, kung sinabi ko yun, si Lian sa tingin mo ba, magsasalita pa yan? Hindi na, maliliit na yan. Tama? Yun yung ginagawa ng iba, which is negative or which is wrong. So, this is a rule na dapat gagawin. Every time, for example, sa situation mo, kunwari, yun nga, di ba? Actually, today, dapat kakausapin ko yung boyfriend mo, right? Okay. Ngayon, ang gagawin mo dapat is i-bridge mo ako sa boyfriend mo. Okay? Na, for example, like, Dale ang pangalan, di ba? O, Dale, itong kaibigan ko, bale, kabatch ko to, nursing din. Pero nakakatuwa, parang, more on. Ayan, so, saka na, medyo, okay. Naubos yung memory. Anyway, yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung third party kasi, parang indirectly mo kinukuha si Bruin. Ang pinapalabas mo, gusto mo kunin yung friends niya. Pero si Bruin pala, yung talagang gusto mo. At yun nga, bumigay si Bruin. Bakit? Kasi nga ginamit yung third approach. Okay? Yun yung tinatawag natin third approach. Now,
Ngayon ang pag-uusapan natin yung pangatlo. Okay? Yung pangatlo namin na ginagamit dito, we have yung advisor. Okay, paano yung advisor? Advisor parang hindi sa third party, actually. Pero yung ginagawa namin dito, ito kasi yung advisor type. Ginagamit natin yan sa mga taong negosyante, investors, yung mga taong kahit pa paano may ideya sa business. So paano yun? Ganun din, gusto ko siyang i-invite, pero hindi ko alam kung paano. Okay? Hindi ko alam kung paano siya i-approach kasi baka, kumbaga i-reject na lang ako. Okay? Gagamitin ka advisor. Paano yun? Sabihin ko, for example, this is me again, and I have a friend, the businessman. Okay? Businessman. Okay? Yan. Ako to i-invite ko yan. Pero medyo hindi ko nga alam kung paano i-approach. Gagamitin ko advisor. Pero at least kahit paano kilala ko yan. Ngayon sabihin ko sa kanya, pare, meron akong nakitang negosyo sa Real Business Club. Pero hindi ko alam kung maganda. Okay, hindi ko alam kung okay ba or papasukin ko ba. Now, since ikaw, alam mo yung business side, marketing and so on, pwede mo ba akong samahan na makinig sa presentation? At pagkatapos ng presentation, sabihin mo sa akin kung okay ba, kung sasali ba ako o hindi. Sa tingin mo si businessman kung sasama sa'yo? Sasama yan sa'yo eh. Actually, hindi naman ginagawa namin, sasama talaga yan sa'yo. Okay? So, yung point ko doon, si businessman, ito yung prospect mo. Pero hindi mo nga makuha. Now, hindi niya alam na member ka na. Okay? Hindi niya alam na member ka na. Papalabasin mo lang na member ka. Ay, na hindi ka pa member ka lang. Okay? Pero, yung mga taong kakausap sa kanya, yung mga advisors na nakakausap sa kanya later on, pag nandun niya siya sa office or kasama siya sa isang lugar kung saan yung sinet yung presentation, dapat nakatimbre na. Dapat alam na ng mga tao na advisor ang ginamit para alam lahat ng sasabihin dito. Tama? Kasi pag ikaw, at tawag nito, kapag nabuko ka, patay. Tama? Sayang naman yung prospect. Okay? So, yun yung tinatawag ng third party. Alam mo isa sa pinaka-favorite ng dito sa Baguio? Grabe, ito ang pinaka-favorite nila. Yung pang-apat natin. We call this one, the kidnap. Paano yung kidnap? Okay? Kasi usually dito sa office, meron kami sinaserve na coffee. Okay? A lot of people kasi ginagamit yan. Kumbaga ginagamit yung resources natin. For example, I have a friend, mahilig sa coffee. Okay? Sabihin ko lang, Marek or Parek, bro, sama mo naman ako sa office, coffee tayo saglit, may kukunin lang ako. Pagdating na dito, patay. Present agad ako. Okay? Yun yung tinatawag na kidnap. Or, kasi usually nag-represent din kami sa mga restaurants or sa Jollibee, sa Chowking, McDonald's, and so on. So, ginagawa namin, kung minsan yung iba, tatawag lang, so, kain tayo sa McDo, kain tayo sa Jollibee, sagot ko na. Pagpunta nila doon, may presentation, although may pagkain naman, tama? Kidnap. Okay? Ano ba bang klase ng kidnap? For example, ako, yung ginagawa ko talaga, lumalabas muna kami. Kumbaga, binabanding ko muna. Pagkatapos doon, papasama na ako sa office. At the same time, minamindset ko na siya. Minamindset ko na kung saan. Sinasabi ko sa kanya, ito, nag-negosyo ko, and so on. Ayan, gusto mong pakinggan habang papunta kami dito. Pagdating dito, na-mindset na siya, present agad ako. Yun yung tinatawag na art of invitation. Okay. Now, let's go naman sa ways to invite. Yung pang-apat natin. Ways naman to invite. Okay? Sabi ko nga dito, ganyan, no? Sa Pilipinas kasi talaga, ewan ko kung ano ka dyan, pero dito sa Pilipinas kasi, medyo negative talaga ang networking. Okay? Networking, alam mo na maganda talaga yan. Pero sa Pilipinas kasi, yung ibang kumpanya, sobrang ganda, sobrang malaki yung pwedeng kitain, inaabuso. Kaya ginagawang pyramidista. Yun ang nakakatakot talaga. Okay? Now, paano ba yung dapat sabihin? Ano yung mga dapat sabihin at hindi dapat sabihin? Okay. Sa Pilipinas kasi, hindi namin sinasabi na kapag may negosyo kami, hindi namin sinasabi yung word na to. Tama? Hindi namin sinasabi yung networking. Kasi pag sinabi ng networking, kahit ibigyan ko ng 2,000 yan, hindi pupunta sa office, tama? Okay. Kasi natatakot sila sa word na ganyan. Kasi nga napaka-negative. Ano yung sinasabi namin usually? Pag tinatanong ka lang, makulit yung tao niya. Lagi sinasabi, ano ba kasi yan? Networking ba? Huwag ka magsinungaling. Sabihin mo lang talaga.
Ito yung sinasabi ko. MLM. Sa sobrang pride ng tao, hindi na tatanungin kung ano yan. Maniwala ka. For example, ano ba yung para networking? Bro, multi-level marketing. Imposible sa tatanungin, ano ba yung multi-level marketing? Wala pa kang experience. Bakit? Ma-pride ang mga tao dito. Tama? Kumbaga, pag sinabi mo yan, hindi nila magtatanong. Okay? Yung iba siguro may ideya, alam nila networking yan, pero parang other term kasi ng networking, multi-level marketing. Or, sinasabi ko, ano bang business mo? Sinasabi ko, wellness. Okay? Which is totoo naman, tama? Wellness. We sell wellness products, beauty products. Okay? Or, pag sobrang kulit, sinasabi ko yung website. Punta ka lang sa website, bro. Royal Business. And so on. Punta ka lang sa website. Tignan mo po ano yung kumpanya, yung mga products, ano yung background ng kumpanya, and so on. Okay? Meron akong tuturo sa'yo, napakadali. KISS. Okay? Keep it short and simple. Okay? Keep it short and simple. So, paano yun? Kung nagtanong kasi yung isang tao, as much as possible, huwag mo munang tanong. Dito sa Pilipinas, dito yung sa Pilipinas yung setting. Pag nagtanong kasi yung tao, hayaan mo muna na kumbaga, simple lang. Huwag kang masyadong sagot ng sagot sa mga tanong niya. Kasi pag nagtanong yan, sinagot mo, magtatanong ulit. Tama? Kaya keep it short and simple. Kung minsan yung iba pa sa akin, pag nagtatanong, basta pumunta ka na sa office. Ano pa sa yung business mo? Basta halika na, sumama ka na sa amin. Basta lang basta para mag-curious din. Tama? Okay. So, keep it short and simple. Sa Pilipinas, we never say kung magkano ba yung investment. Okay, why? Pag sinabi ko kasi agad, magkano yung business? Siyempre, business may puhunan. Pag ginong sa akin, bro, magkano ba kasi yung puhunan mo? 28. Hindi na sasabihin. Malalakihan yan. Tama? Sa Pilipinas, malaki talaga yan. Kung baga malalakihan yan, bakit? Kasi hindi pa niya nakikita yung marketing plan. Pero, kung nakita niya yung marketing plan, benefits, yung ways to earn, maniwala kang malilitan yan. Pero kasi nga, ang gusto natin, yung goal talaga natin dito is mapaupo yung tao at makausap natin. Tama? Kasi pag nangyari yan, ma-explain natin ito yung puhunan, ma-explain yung benefits, ma-explain lahat ng makukuha niya, yung ways to earn, yung mga privileges, and so on. Malilitan na dito sa pag-ibig. Tama? Okay. So yun yung mga ginagawa namin dito. Pero dyan kasi sa Thailand, sa tingin ko naman, sabi mo nga, open ang mga tao dyan sa pagdating sa networking. Now, ano ba yung mga laban natin? Okay? Dito kasi sa atin, sa Royal Business Club, products talaga ang palaban natin. May mga ibang tao ang ginagawa kung hindi nila ma-invite yung tao na yan o hindi nila mapamember. Ang ginagawa nila, pinibentahan muna nila ng products, which is yung ginagawa mga tao yan. Bakit? Sabi nga nila dito, kapag mataas ang belief mo sa product, doon, kapag naging member ka, posible, sila mismo yung tutulong sa'yo. Kumbaga sila yung magiging leader mo. Tama? Bakit? Kasi yung belief nila, product na mismo. Okay? Yung kumpanya natin, a product-based company. Okay? Ibig sabihin, actually 5 years ang Royal, tama? Tumagal tayo ng 5 years, bakit? Because of our products. Kasi maganda yung products. Tama? At pag nagustuhan nila, especially the Kojing Papaiso. Okay? I suggest, i-try mo din yun. Okay? Yun yung sana na i-try ng mga invites or guests ng mga kaibigan. Okay? Okay? So, now let's go naman sa yung tinatawag na follow-up. Follow-up. Okay? Paano yan? Ito kasi may tinatawag tayong 48-hour rule. Paano yung 48-hour rule? Usually kasi kapag napamember mo na yan, or sorry, napresentan mo na yan, ayan, so yun yung 48-hour rule. Okay. Now, yung last natin na pag-uusapan, kung ba ito yung background. Okay. Okay, background check. Okay. Paano yung background check? Okay, dyan kasi, for example, if you have a prospect at ipapakausap mo sa akin, okay, dapat alam mo yung background. Like, for example, ilang taon na ba yan? May trabaho ba? May pamilya? Saan nakatira? Ano yung course niya? May anak ba yan? May asawa? And so on. Bakit? Kasi makakatulong yan. Makakatulong yan. Kumbaga kung dun sa presentation ko, kung paano ko siya
paano yung approach ko sa kanya? Importante yan. For example, nurse yan. Yung ano mo, yung boyfriend mo, nurse siya, di ba? Now, para alam ko yung sabihin ko, di ba, parang magkakatugma kami kasi nurse din nga tayo, ako. So, kaya alam ko yung approach na gagawin ko. For example, businessman yan. Sinabi mo, businessman, may-ari na, for example, may-ari na isang restaurant dito sa Baguio. Now, at least kahit pa paano, alam ko yung susuot ko, alam ko yung nasasabihin ko, yung isa ko sasabihin ko. Tama. So, napaka-importante din ng background. Okay? Ito kasi yung isa sa nakakalimutan ng iba. Tama? Ito yung nakakalimutan. Meron pa kasi dito sa Baguio. Okay? Meron kasi sa Baguio talaga dito, especially sa office. Okay? Dapat let's be always professional. Diba? For example na lang, ako at saka si Lian kilala mo kami. Nila brewing. Tama? Actually, hindi naman ako ganito. Dati magsalita. Or hindi naman, alam mo naman, palalabas, palagimik, mga bulakbol, mga ang gulo-gulo, ang ingay-ingay, mga ganun, di ba? Okay? Ganun talaga kami. Ang point ko lang, pagdating sa office, si Rian, na nag-invite sa akin, upline ko yan. Pagdating sa office, upline ko pa rin yan. Ang tawag ko upline. Sign of respect, be professional, tama? Pag nasa labas, okay lang tawag sa kanya, men, tawag sa kanya, tol, bro, okay lang yun. Pero sa office, professional talaga. Okay, yun yung isang culture na gusto talaga nating mai-share sa iba. Okay? Kasi pag sinabi kasing upline yan, ang ibig sabihin, parang nauna ka. Kailan siya sa tawaging upline? It's either nauna siya, or it's either malaki na nakikita niya kahit kaka-start pa lang. Sign of respect lang. Tama, professional. Like, for me, di ba? Diba? Okay naman yung suit ko. Tama? Okay. Ang point ko lang doon, dati kasi hindi ako nagsusuot na ganito. Okay? Alam mo naman yung suit ko noon dati. Pero, syempre, iba't ibang tayo nakakausap. Let's be professional. Okay? Dito sa Real Business Club talaga natutunan ko yung, kumbaga, character ko, personality ko, lahat na bago. Hindi lang sa income, actually nakikita. Pero yung sa tingin ko sa sarili ko, tingin ko sa family ko, tingin ko sa girlfriend ko, yung future namin, future ng family ko. As in, dito talaga, dun talaga sobrang natutunan. Now, meron akong isang tuturo sa'yo na napakalaga. Okay? Ito yung gusto ko na i-share sa'yo, which is dapat matutunan talaga ito. Okay? May tanong ako sa'yo actually. Pag tinanong ko, dapat sagutin mo sa sarili mo. Okay? Bakit mo ginagawa ang Real Business Club? Or bakit mo gagawin ang Real Business Club? Para saan? Para kanino? Tanong mo sa sarili mo. Okay? Pag ang sagot mo, para sa family mo, that's good. Pero ang sagot mo, dahil lang sa pera, pwede na lang. Okay? Point ko lang dito, okay? Ang point ko lang, know your why. Okay? Bakit mo ginagawa ang Real Business Club? Why? Okay? Dapat malalim yan. Dapat malalim o mabigat yung why mo. Okay? Now ako, bakit ko ba ginagawa ang Real Business Club? Noong una ganito. Noong una pera-pera talaga. At sino naman tao eh, kung nakita yun, syempre may inganyo talaga sa pera yan, tama? Pero later on, i-shift natin, kumbaga sa why, for example, family. Anak or kumainak ka. Nanay, tatay mo, mga kapatid mo, ako, pamangkin ko eh. Dalawa na pamangkin ko, actually, anak nung mas bata sa akin na babae, na kapatid ko. Sila talaga yung why ko. Sabihin, gusto ko nang ibigay yung best sa kanila eh. Tama? At saka sa parents ko. Point ko lang, hanggang kailan ako hihingi ng allowance? Actually, kahit 5 years ako hindi magtrabaho, okay lang, hihingi talaga allowance. Pero hanggang kailan sila magbibigay? Hanggang kailan sila magbuhay? Tama? Let's face the reality. Tama? Darating tayo, mawawala sila. At hanggang kailan ka aasa? Now, yun yung my goal. Hanggang kailan mo ibibigay yung the best para sa kanila? Aantayin ko ba yan? Hindi. Ang pangarap hinahabol. Tama? Dapat grab agad yan. Hindi yan pinag-aantay. Yun lang. Family, third dreams. Especially. Tama? Pangarap mong tirahin. Pangarap mo na family. Pangarap mo na kotse. Diba?
Importante. Pero sabi ko nga, kung itong unang pinili, tutulungan talaga kita. Pag ito, okay lang. Okay lang din. Pero i-shift mo dito. Kasi maraming tao, pera-pera din. Tama? Maraming tao, ito talaga yung dahilan. Okay, for example, si Brewing. Brewing, okay? Ito yung gusto niya niya. Pera-pera. Okay? Gusto niya mag-rent kasi gusto niya magkaroon ng pera. What if, bigyan ko si Brewing ng 100,000 pesos. Ngayon, outright, Brewing, 100,000. Sa tingin mo si Brewing mag-royal pa? Hindi na. Tama? Kasi pera-pera, binigyan ko na ng pera. Pera lang naman habol niya. Sa royal business ka, binigyan ko ng pera. Sa tingin mo mag-royal pa? Hindi na. Pero kapag family, kapag dreams ang katapat, okay? Kapag dreams ang kapalit, yung why mo sa royal business lang. Ako nga, sinacrifice ko lahat. Sinacrifice ko pagbabanda, sinacrifice ko ang panonood, sinacrifice ko ang, kasi may hindi ako manood ng movie, sinacrifice ko ang pagtulog, sacrifice ko lahat yan. Bakit? Because of my dreams and family. Kasi kahit pagod na pagod ka, kahit gusto mong matulog, kahit gusto mong manood ng movie, mag-relax. Pag inisip ko, ay kailangan ko mag-royal. Bakit? Para sa family, para sa dreams ko. Now, makikita mo, na kahit gagapangin mo talaga, magpunta lang sa office, gagapangin mo, makapag-present ka lang. Tama? Bakit? Ang ginagawa mo kasi long term. It's not for this time lang, for this moment lang. Hindi lang ngayong taon. Hindi ka, okay, kumita ka. Ngayon, next year, kikita ka pa lang. Hindi na. So, kung long term tayo, isipin natin long term. Tama? Sa tingin ko naman, 18 yun. Okay? Sabi ko, andito pa natin sa mga tao na nag-remember, 12,888. Kung, di ba? Malaki talaga yun. Kaya saan yung tignan, balik ka rin mo, malaki talaga yun. Pero kung ito yung kapalit ng dreams ko, 12,888 kapalit dreams, gagawin ko lahat ng walang. Tama. Kung gusto ko iparaan, ayaw ko mamitay. Okay? So, yun yung gusto ko i-share. Yun lang yung mga, kumbaga, yung mga gusto kong ituro sa'yo. Especially this one. Okay? Gusto ko kahit pa paano, mamayang gabi, or pag napanood mo to, I want you to reflect, ano ba talaga yung reason mo kung bakit mo gagawin ng royal business mo. Tama? Kasi mas mabigat ang reason, mas maganda. Okay? So, another thing, sa ano kasi, sa international, di ba, siyempre hindi naman ako agad-agad makakapunta dyan para matulungan ka, para mag-present. Pero ang ginagawa kasi namin sa Hong Kong at saka sa Singapore, or sa mga ibang bansa pa, na nag-royal na din, we have this video na binigay ko yung link, tama? Ang ginagawa ko kasi, before ako talaga natuto ng ganito, hindi naman ako nagpaturo. Hindi ako nagpaturo sa mga uplines or sa mga leaders natin. What I did is pinanood ko lang yung video over and over again. Pinanood ko, pinanood, nakikinig ako lagi presentation, nood. Doon ako natuto. So, yun gani. Bale, kumbaga, yung ginagawa ko, sobrang dood lang ako. Kumbaga, pinapakinggan ko lang parati sila. Doon akong video. Yan. So, ganun din sana yung yun nga, sa international. Na, for example, papanoorin nila yung video. Alam din. Pero sabi ko nga, ewan ko kung na-mention ko kanina sa video or na record. Sabi ko nga, before mo ipapanood sa kanila yung video, o before mo sila papanood yung video, kasi nga, for example, di mo pa kaya mag-present. Papanood mo ngayon yung video, yung link na binigay ko sa'yo. Now, ibibuild mo muna, sila gamit mo yung ABC rule. Kumbaga, ibibuild mo muna, okay, ibibuild mo muna yung kumpanya at product. Tama? Ibibuild mo, para kahit papaano, yung manunod doon, na mindset. So, ganun yung gagawin natin. Or, sabi ko nga, ikaw na lang, mas maganda actually, interaction, mas maganda pag ikaw pa yung present. Pero, gawin mo na lang, is yun, panoorin mo siya, para matutunan mo. Okay, so, yun lang. Salamat sa trust, sa pagtitiwala. Pagtulungan lang natin. Okay? Hindi malayong mangyari na pwede nating makuha yung Thailand market or market sa Thailand. Tama? Okay, sa una, honestly sa una, medyo mahirap pa talaga yan. Kasi start pa nga, tama? Medyo mahirap pa talaga. Pero pag nakuha na natin, yung momentum natin dyan, nakakuha tayo kahit papaano ng mga leaders. Tama? Na ititrain din natin, like ganito, train din natin sila. Sa tingin ko, pwede natin makonquer ang market. Okay, pag nakita ng kumpanya, nakita ng management, maganda yung turnout dyan sa Thailand, pwede ko suggest sa kanila.
pwede natin sabihin ko sa kanila na ano, na pag-aralan nila kung pwedeng magtayo ng office dyan or product center. So, tama. So, yun lang. Salamat and God bless.